Nga, kinalulungkot ko dahil dadaluan po ang napapadagdag na bago. Bakit kaya? Nagsimula ang simbahan ang unang convert, 3,000. Isang sermon lang yon. Pero hindi po bale ating pangarapin yon dahil ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan at ikaw ay may kapangyarihan ng Diyos. Magsitayo po ang bawat isa. At itanong mo sa iyong katabi, talaga bang iniibig mo ang Panginoong Jesus? Amen. Kung totoong iniibig mo ang Panginoong Jesus, hindi ka magkukulang. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. At ang ibig sabihin ng hindi nagkukulang, kahit wala ka, hindi halata sa iyong mukha. Dahil ang pananalig ay paniniwala mula sa wala at mahahawakan mo yung iyong pinaniniwalaan. Alam mo, ako'y galak na galak dahil napakalaki ng ginagawa ng Diyos na hindi mo ito makikita sa pamamagitan ng iyong naked eye. Ito po'y makikita sa pamamagitan ng puso. Kaya kailangan laging ikaw ay masaya sa Panginoon. Amen? Dahil kahit saan ko tignan, ang plano ng Diyos, ang lahat ng Kanya ay nasa itaas. Hindi kailanman nasa baba. At para mapa sa itaas, magpakumbaba para maitaas. Para laging sa baba, magyabang para laging sa baba. Pero kung magyayabang tayo, ipagyabang natin ay ang Panginoong Jesus. At titiyakin ko po sa inyo na hindi ka pangkaraniwang lalaki o babae. Lahat tayo ay dakila ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ng isang lingkod ng Diyos, I will make my life hard to always believe. Patitigasin ko ang aking buhay na lagi akong maniniwala. At makikita mo, alam mo, nasa iyo na ang lahat ng pagpapala. Iyo lamang itong paniniwalaan. Hallelujah. At simpleng-simpleng awitin, as the deer panted for the water. Kailangan katulad tayo ng isang usa para tayo laging nasa ibabaw ng mga kabundukan. Amen? At laging tandaan mo po, napakaganda po at napakabuti ng plano ng Diyos. Hallelujah. So awitin natin, as the deer panted for the water. Kailangan ganun ka na ang iyong kasabikan sa Diyos ay katulad ng kasabikan ng usa sa tubig upang hindi siya masila ng mga bababangis na hayop ng kagubatan. Amen. Hallelujah. Kaya laging tandaan mo, ang turning point ay sa panahon na ikay nawalan ng trabaho. Ulitin kong muli, sa panahong nawalan ka ng trabaho, iyon yung panibagong yugto ng iyong buhay na ikay iniaangat ng Diyos. Kadalasan, maraming Kristiyano, akala niya siya ay makasalanan pa rin. Hindi na po, anak ka ng Diyos. Nagkakasala pero hindi ka makasalanan. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Kailangan tama po ang ating pagtingin sa katotohanan. Kaya lahat ng mga kapatiran sa biyaya ng Diyos, anuman ang inyong kalagayan at karaingan, nasa iyo ng paligid yung katugunan. So, awitin natin, as the deer panted for the water.
Tingnan mo ang iyong katabi, dahil napakayaman yan, sabihin mo, napakayaman mo. Katulad ko. Sabihin mo, katulad ko. Amen. At yun po ang katotohanan. Hallelujah. Bagamat wala tayong pag-aari, salamat. Sapagkat lahat ng kay Kristo ay ating pag-aari. Amen. Hallelujah. Amen. At yun ay higit kaysa ating pag-aari. Amen. We are co-heir with Jesus. Kasama tayong tagapagmana ni Jesus, ang Kanya ay atin din. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than the others, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. A leader is somebody, makinig po, ang isang pinuno ay maraming oras ng pananahimik na nag-iisa sa piling ng Diyos. A genuine and true leader spend much time in silence listening to the Lord. Pag ikay madada sa panalangin, your prayer life personal, hindi ka maalab. Dahil ang maaalab sa panalangin, maiksi lang manalangin. Ulitin kong muli. Hanggat hinahangad nating hangaan tayo at hindi mo yun napupuna, pero laging tandaan mo, kailangang pamilya mo, lahat ay maalab sa Diyos. Ayun po ang katotohanan. Because I believe me and my household are all saved. At sama-sama kami sa biyaya ng Diyos, hindi hiwa-hiwalay. Tignan mo uli ang iyong katabi, uuwi na ako. Pinagagalitan yata ako ni Bishop. Alam mo, kung hindi ka pagsasabihan, hindi
hindi ka pagsasabihan ng hindi nagmamahal sa iyo. Huwag mo pong kalilimutan, dahil napakaliwanag po, hindi tayo hihigit sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagkasala, tayo din. Kaya huwag mo sasabihing makasalanan ka at huwag kang titingin sa kahinaan mo, tumingin ka sa kalakasan ng Panginoon. Antalahin mo ang iyong kamatayan. Sabihin mo, antalahin mo ang iyong kamatayan. Paano? Isa-isip mo lagi ang Diyos. Ang aming anak na asawa ni Sister Cathy, siya po'y nagtapos sa assignment. Pero nagpapatuloy yung kanyang sinimulan. At kayo ang bunga. Dating mayayabang, ngayon mabait na. Hello? Dahil ang nagmamahalantaran kung magtuwid. Laging tandaan mo, pag namatay ang isang makasalanan na hindi mo binabalaan, ang dugo niya ay nasa iyong balikat. Nasa Ezekiel po yun. Pero, kailangang lantaran. Yung iba ay ba't ako'y pinagalitan na narinig? O ay di kay buhay pa. Pagpatay ka na sa sarili mo, hindi ka na masasaktan dahil ang mga patay kahit murahin mo. Aywan ko, pumunta ka sa sementeryo at murahin mo yung patay kung sasagot. Kaya kung patay ka na sa iyong laman, ngingiti ka na lang at sasabihin mo, ako ay iniaangat ng Diyos. Hallelujah. Tanong, ilang kaluluwa na ang naligtas sa pamamagitan mo? Yun tunay na ligtas. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone gave my spirit yields. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. At sabi ng isang lingkod ng Diyos, I desire to be great. And greatness begin in humility and meekness. Ang dakilang buhay po ay nagsisimula hanggat ikaw ay may reklamo at may panunuligsa at pagkakampi-kampi, you cannot acquire greatness. Because a great child of God, in silence and quietness, there is an assurance of victory. Kaya nga po ako ay masayang-masaya dahil ngayon mabilisan na ang paggawa ng Diyos. Ulitin ko po, ang pagkilos ngayon ng Diyos ay mabilisan. Hindi na po mabagal dahil may ginagawang napakalaki ang Diyos. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa aking meditation, Lord, today, May 20, 2 Chronicles 20:20 is activated in my life. Believe God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. We were created and designed to prosperity. And prosperity is not about money. Prosperity is not about material things. Prosperity is the presence of God with you. And if God is always with you, dadami ang refrigerator mo sa bahay. Hindi. Yun po ay katibayan at kahit na may laman, oo, at para may ipamimigay ka,
Alam mo, ang pag-unlad at pagyaman para meron kang ipamimigay. Amen? Eh kung wala kang kayamanan, paano maliligtas sa mga kamag-anak mo sa Leyte? Kaya lagi kang late ay dahil hindi mo natutulungan ang mga kamag-anak mo sa Leyte. Ang Diyos po'y mabuti at kailangan ikay humalakhak dahil ang humahalakhak bumabata. Ang seryoso, tumatanda. Tingnan mo ang iyong katabi at tanong ko yung kahapon sa revival, ilang taon ka na? Itanong mo, ilang taon ka na? Minsan sa isang gawain, kaharap ko ang bishop, isang bishop na, ang sabi ko, Bishop, alam ko namang ikay bata pa, kaya marami ka pang tagumpay na makakamit. 63 ka pa lang naman. Sabi niya, Bishop, 51 pa lang po ako. Pero sa kabila nung ganong kanyang nakita ko, ako'y hiyang-hiya talaga. Sabi ko, ayoko nang magsabi ng edad. Pero ang kagandahan sa kanya, sa kanyang edad na yon, kaya mukhang tumanda agad ang mukha dahil talagang nagmi-mission siya sa 10 bansa. Amen? Ano ang gusto mo, bata o matanda na laging nagmi-mission? At may nagbigay sa kanya ng bagong kotse. Amen, amen. At laging tandaan mo, there is someone that God connected to you who are watching you every day. Merong pinanonood ka at minamatyagan dahil pwede ka nang bigyan. May isa akong kaibigan na talagang napakaalab niya at binigyan siya ng anak ng isang bilyonaryo ng 72 million. Eh bago na ibigay, namatay yung magbibigay. Hindi, totoo po ito. Kaya lungkot na lungkot siya. Ako'y lungkot na lungkot din dahil kailangan niya yung 72 million dahil napakalaki ng ministeryo niya. Eh bakit kaya? Huwag mong kalilimutan, huwag kang magiging maligaya sa milyon. Maligaya kay sa Diyos at magkakamilyon ka. Amen? Because He lives. Sabihin natin, because He lives. Kayo na ang umawit. Because He lives, I can face tomorrow. Oh, alam na nila. O kayo na, kami ay makakikinig. Hallelujah. Tingnan ninyo ang mukha ng nakangiti. Bumabata tingnan mo. Sabihin mo, bawal ang sa Quezon ay nakamungot. Sabi ko nga doon sa isang worker natin, sabi ko paano, ikay nasa asering pa naman, ba't ikay laging ang mukha ay malungkot? Kailangan lagi kang masaya kahit walang pera. At pag ikay masayang lagi, mahihikayat ang pera palapit sa iyo. Dahil yung pera mo, nasa bulsa ng iba. Amen? At pag nakita ikay maligaya, hallelujah! Hallelujah! Ang sabi nga nung aming kaibigan sa isang Bible school na siya ang founder, ang sabi niya, ang mga Kristiyano hindi dapat maghirap. Kung marunong ka lamang palabasin ng pera sa wallet ng mga kapatiran, hindi ka maghihirap. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo bang magpalabas ng pera ng wallet ng kapatiran? Tingnan mo yung project. Hindi, tingnan mo yung project at yung project natin dito na 200,000 ang nalikom. Amen? At laging tandaan mo, ang susi ng kayaman ay nasa pagbibigay. Ang susi ng pag-aani nasa pagtatanim. And that is a law. Kung ibig mong hindi magkulang, magtanim ka. At pag ikay idinalangit, gumaling ka, huwag kang mahihilo na ikay pinagaling. Sa halip, hanapin mo ang lahat ng mga kakilala mong may sakit, idalangin mo dahil ikay pinagaling para magpagaling. Amen. Hallelujah. 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 Because He lives. Hallelujah. Buhay po ang Panginoon. Amen.
I know He holds my future, and life is worth living just because He lives, and because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Ngayon, ilayhand mo ang iyong katabi at ipahayag mo na buksan ng banal na Espiritu ang kanyang puso at isipan at matanggap ang katotohanan na may kaugnayan sa kaniyang kinalalagyan sa kasalukuyan. So, intercede. Sige po, that God, the Holy Spirit, reveal to him or to her what He intend to do at this very moment. O kasiki di yaralana. O ralada kukaina. Oh, salamat aming Ama. Salamat aming Ama. Hallelujah. Amen. Lahat ng negosyante ay lumuhod sa aisle. Lahat ng may negosyo, maliit o malaki, lumuhod sa aisle. Hallelujah. O kasakidi yaralodo honda kaya na. Ande hiyada hukka sukka sukaraladaka. Ande yaralodo kuku kaya na. Ang paraan ng daigdig para magkapuhunan ay pag-utang sa bangko. Pero ang paraan ng kalangitan ay paghingi sa Diyos. Kaya aking Ama, itinakda mo na ang simbahan na katawan ng iyong anak ay magiging maunlad, magiging mga dakila ang iyong anak. Kaya narito ang iyong mga negosyante at aking hinihiling na sila ay magamit mo upang ang kanilang negosyo ay makapagligtas ng mga kaluluwa at ang kanilang pagyaman ay makapagligtas ng maraming kaluluwa. Kaya igawad mo ang kanilang puhunan, kung kulang ito, dagdagan mo at ikaw lagi ang maluwalhati at maparangalan at makalimutan na nila ang mga nagdaang panahon ng kakapusan. Kaya mula ngayon, hindi na sila mangungutang, sila na ang magpapautang sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ng nakipagkasundo sa akin sa panalangin na pagkasunduan na sa langit. In Jesus' name, amen, hallelujah. Hallelujah. At ang isa pang nagpapatibay, laging tandaan mo, sino rito ang mga tatay? Itaas ang kamay, hindi pa Father's Day. Yung Mother's Day nagtapos. Hindi, tatay lang. Babae, yung mga lalaki. Alam mo ba na ikay mayaman? Lahat ng tatay, yung iba kasi, dahil hindi alam ang salita ng Diyos, ang kanilang pagtingin sa yaman ay pera. Hindi po pera ang kayamanan. Ang unang kayamanan mo ay ang iyong mga anak. Ulitin ko muli, pinamanahan tayo ng ating
Ang ating mga anak ay pamana ng Diyos. Ang ating mga anak ay gantimpala sa atin ng Diyos. Kahit na ampun yung iyong anak, yan ay anak mo pa rin. Kung wala kang anak, ay magligtas ka ng kaluluwa at turuan mo ng Biblia, spiritual na mga anak mo yan. Amen? At makikita mo, nakaiba ang mangyayari sa iyo. Lahat ng tatay, nasa iyo na ang pamana ng Diyos, ang iyong mga anak, at ang mga anak mo ay gantimpala sa iyo ng Diyos, at sila'y katulad ng pana sa iyong mga kamay, kaya walang makadadaig at makatatalo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus! At ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen. Basta huwag mong iisipin na anak ka sa pagkakasala. Hindi ka anak sa pagkakasala dahil ikay anak na ng Diyos. Amen? Kaya alisin mo na sa isipan mo yon at sabihin mo, ako'y anak ng Diyos at ako'y bago ng nilikha. Ang lahat ng kay Kristo ay akin din. Amen? Kaya huwag kang panghihinaan ng loob, tapangan mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen? So, purihin ang Panginoon dahil sa kasabikan ko sa inyo, kaya ako ay masalita. At kaya naman ako'y masalita dahil punong-puno ang puso ko ng salita. Amen? Kaya napakaganda at napakahalaga, hilingin natin ang huling awitin. Dahil sa Green Hills, umaabot ako ng 12:00 hanggang sa umaawit pa lang. Pero dito hindi na. Hanggang dahil baka kayo ay hindi naman kayo sanay. Sa Green Hills sanay na sila kahit mag-1:30 kami. Dahil kasi busog sila ng salita ng Diyos. Pero masasanay din kayo. So ating awitin, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ulitin kong muli, nakakatanda ang nakasimangot. Amen? At nakaka-stress ang nag-aalala. Ang sabi ng Diyos, ilagak ninyo ang inyong mga kabagabagat alalahanin sa Kanya at ikaw ay tuwir ang Kanyang tutulungan. Amen? So yun, maging dalisay po ang ating puso. Sige po, create in me. Yes, Lord. Your spirit within me. Create. Cast me not away from thy presence. Restore unto me the joy of thy salvation and renew sabay-sabay na. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation
and renew a right spirit within me. And renew a right spirit. And renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Amen. Hallelujah. So, ang pagpasok po sa presensya ng Diyos, ano po ang sabi? Tingnan natin sandali bago ang mensahe sa Psalms 100, verse 2. Tingnan natin kung paano ang pagpasok sa presensya ng Diyos. Ano po ang sabi? Serve the Lord with gladness. Come before His presence. Come before His presence. Kailangan pala tayo'y palaawit. Ano po? Hallelujah. Hindi ko tinitingnan. Mas magaling talaga ang mga awit. Pero ako'y aawit na nga awit. Dahil ito ang boses na ibinigay sa akin ng Diyos. Amen. Kaya siya nagagandahan sa boses ng bawat isa sa atin. Huwag mong akalaing ikay sintunada o sintunado. Hindi po. Bigay ng Diyos yan. Ialay mo sa Diyos. So paano ang pagpasok sa presensya ng Diyos? By? Hallelujah. Hallelujah. Kahit kayo naglalaba, kailangan umaawit ka. Amen. At makikita mo, gaganda ang kusina natin sa Prayer Mountain. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. So magsiupo po ang bawat isa. Ang unang katotohanan, ang buhay Kristiyano po, ulitin kong muli, do not desire for a comfortable life. Manalangin po tayo, O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Sa katotohanan ay kami ay mabubuhay at ito ay masisiwalat sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. I will qualify that do not desire for a comfortable life because there is no comfortable life on the face of the earth. Lagi ka pong pasisiglahin sa pamamagitan ng mga suliranin. Sapagkat alam ng Diyos na matalino ka. Tingnan mo ang iyong katabi, alam ng Diyos na napakadunong mo. Ang problema lang sa marami sa atin, akala natin tayo ay boba. Hindi po, matalino ka, kaya problema ka. Kaya pag natuklasan mo yung katalinuhang na itanim sa iyo ng Diyos, mag-iiba po ang iyong buhay. At dapat mag-iba ang ating buhay. Kailangan mula sa wala ay dumating tayo sa sobrang biyaya at pagpapala. At napakasimple lamang po ng sikreto ng buhay. At kailangan po na laging tandaan mo, ituro mo yung iyong katabi. Hindi ka pagkakaabalahan ng impyerno kung hindi ka anak ng Diyos. Hello? Hindi pinakikialaman ni Satanas yung mga nasa sabungan, pero pinakikialaman ni Satanas ay yung laging dumadalo sa gawain. At siya ay sisingit na huwag ka nang makinig sa mensahe. Ayan po ay paraan ng dyablo para tayo'y panghinain. Pero huwag kang papayag. Ulitin kong muli, ang ginugulo ng dyablo ay yung mahilig manalangin. Tingnan muli ang iyong katabi at huwag mo sasabihin, ba't ba kung kailan pa ako naging maalab manalangin, ba't ba ako ay litong-lito? Hindi ka po litong-lito, ikaw ay tatakutan ng dyablo, hindi ka linilito, kaya ka lang akala mo'y litong-lito dahil maisisiwalat sa iyo ang banal na espiritu na hindi mo alam. Amen po ba? Hindi po tayo litong-lito, sinisiwalat ng banal na espiritu yung mga katotohanan hindi natin alam. Tanong mo sa iyong katabi, ikaw ba ay mapintasan pa rin? Pintasera ka pa rin ba hanggang ngayon o pintasero? Pangalawang tanong, sabihin mo, kayo ba ay nagkakampi-kampi pa rin hanggang ngayon? Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, yan ang dahilan kaya hindi ka mapagbigyan ng kayamanan. Dahil baka gamitin mo yan na panira ng mga
pobre. Amen. Ang kayaman ay ginagamit para iangat ang dukha. Amen. Kung ikaw ay nagkakampi-kampi tayo, ay hindi kayo mapagpapala. Ang pinagpapala lamang ng kayamanan ay ang isa na kasama ng Diyos. Hindi po sa hanap buhay ang kayamanan po ay nasa kamay ng Diyos sapagkat napakaliwanag ng Biblia. God shall supply all our need according to His riches. Nasa ng kayamanan ng Diyos in glory. Nasa kalwalhatian. Kaya pag sumampalataya ka sa Diyos, iuunat niya ang kanyang kamay at sa negosyo mo, bibigyan ka ng maraming customer. Amen? Yun po ang kalwalhatian. Ang kalwalhatian ay kapangyarihan ng Diyos na gumawa. Kung ikaw ay mag-aalab lamang at aalalahanin mo na kaya tayo'y buhay dahil gusto niya tayong mabuhay. At nasa gayon, lalong siya ay maparangalan at maluwalhati. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung malapit na siyang ipako sa krus at siya'y kausap niya ang kanyang mga alagad, ngayon magmadali ka, sabi niya kay Judas, at gawin mo na yung iyong dapat gawin. Ang ibig sabihin, sige na, ipagbili mo na ako, ipagkanulo mo na ako. At nung umalis si Judas, ang sabi ng Panginoon, now, Father, I am glorified. Isipin mo yun, sinabi ng Panginoon, I am glorified, ay siya ipagkakanulo ni Judas. Ang ibig sabihin ay, ikaw at ako ay maliligtas kapag siya'y napako sa krus. If I be lifted up, then I shall draw all men unto myself. Kaya salamat at siya ay hindi tumalikod doon sa kaniyang misyon na mabayubay sa krus. Sabihin mo sa iyong katabi, tubos ka na. Bayad ka na, sabihin mo. You are redeemed and you are paid for. Kaya hindi na pwedeng makasingit pa ang kahirapan sa iyo dahil ikaw ay binili. At ang may-ari ay hindi papayag na ikaw ay magkulang. At sa panahon ng kulang, ang bibig mo'y umaapaw sa kasubrahan. Amen? So, ngayon ang titulo po ng mensahe, Worship God in Spirit and in Truths. Worship God in Spirit and in truth. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Nais kong malaman mong mabuti ang mahalagang katotohanan na ikaw ay bago nang nilikha kay Kristo. Pangalawa, ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil iniibig ka ng Panginoong Hesukristo. At ang napakaganda, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nanunuri at hindi humahatol. Ang sabi niya, ako'y dumating, ang anak ng tao ay dumating, hindi para humatol, kundi para magligtas. Kaya pag hinahatulan mo ang iyong sarili, mali yung iyong ginagawa sa iyong sarili, sa halip maniwala kang ikaw ay tinubos at iniligtas para ang buhay ni Kristo ang maging buhay natin. Amen? So, pangatlong katotohanan, our body is the temple of the Holy Spirit. Na ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nakatira sa atin. And then ang pangapat, nothing can separate us from the love of Christ and from the love of the Father. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ipagpatuloy mong paniwalaang iniibig ka ng Diyos. Nawala ng trabaho, salamat, iniibig mo ako dahil yun lang ang paraan para ibigay sa iyo ang karapat-dapat na trabaho sa iyo. Dahil maraming nagtatrabaho, napipilitan lang dahil kailangan nilang kumain. At ikaw ay gagawin ng Diyos na ilalagay ka doon sa trabaho na hindi pagkain lamang ang maaabot. Hello? Maraming dukha ang makikinabang sa bago mong hanap buhay. Kaya nga po ating tignan ang napakahalagang katotohanan. Tatanungin ko kayo, katulad ng tanong ko sa revival kahapon, talaga bang sumasampalataya ka sa Panginoong Jesus? Amen. Do you truly and do you really believe in Jesus? Amen. So kung talagang tunay na sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, wala nang imposible sa iyo. Amen. Amen. For those who believe, nothing shall be impossible. Kayo ba'y naniniwala sa lahat ng salita ng Diyos?
So, you receive what you believe. Ang iyong tinanggap ay ang iyong pinaniwalaan at kailangang salita ng Diyos ang lagi nating paniniwalaan sapagkat iba ang pamahalaan ng Diyos. Kaya pumikit ka sandali at kung meron kang mahal sa buhay na nasa sakit at karamdaman, igagapos natin iyong demonyo ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng iyong anak dito sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, aking ginagapos ang demonyong espiritu na nagpapasakit sa lalamunan at anumang selyo ng katawan ng sinumang aming mga kapatid, ito ay magkaroon ng dagling paglaya at kagalingan sa pangalan ni Jesus. Tumubo ang mga buhok na dapat ay maunlad na nasa ulo ng aming mga kapatid. In the mighty name of Jesus. At walang bawal na pagkain sa bawat isa sapagkat ang sumasampalataya, makakain man ng nakamamatay na pagkain ay hindi mamamatay sapagkat kami ay sumasampalataya at lahat ng aming ipinagpasalamat sa panalangin, lininis mo na at inalis mo na ang mga lason. In Jesus' name, and everyone shout, Amen. Hallelujah. Pag ako'y kumakain, pinagmamasdan ako ng mga kasama ko sa hapag at ako'y kumakain ng litsyong nakangiti. At sasabihin nila, delikado yan, Bishop. Kinakansil ako agad yun dahil hindi naman araw-araw ay ako'y kumakain ng litsyon. Hindi naman araw-araw ay ako'y nagpipiesta sa balat ng manok. Hello? Kaya nga po, kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang makaka-apekto sa iyo. Kung naniniwala ka na kailangan nakapayong kapag naglakad ka sa araw, sa sikat ng araw, lalo na sa tanghalin tapat, yun ang mangyayari sa iyo, takot ka sa init ng araw. Pero kung ikay magtitiwala sa Diyos, ang init ng araw ay nagbibigay ng D3. At ang D3 ay napakamahal, 500 ay napakaliit. So ngayon, pag ikay lumakad sa init ng araw, sabihin mo, salamat Panginoon at may init pa rin ang araw. At salamat Panginoon, sobra na po ang init at biglang magkakaroon ng ulap. At pag naranasan mo ang Diyos ay tumutugon sa iyong panalangin, wala nang magiging imposible sa iyo. Ako'y parang bata, nung kami nasa Korea, kaming mag-asawa at iba pang mga bishop. At ang sabi dito po sa islang ito, kailangang maranasan ninyo ang presensya ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat po tayo ay tumingin sa araw. At dahil ibig ko yung kapangyarihan, kaya ako'y tumingin sa araw, abay hindi nang labo ang aking mata. Bakit? Sang-ayon sa iyong pananalig. Hello, sang-ayon sa iyong pananalig. Iyon ang iyong kakamtin. At ang sabi niya, sabi nung pastor, narito ang rainbow ng Panginoon na nagpapatunay na kasama natin siya. Abay, biglang nagka-rainbow nung biglang nagkaroon ng tubig doon sa ilog na parang fountain. Ano po? Aba, may tumama ang araw doon sa tubig, nagkaroon nga ng rainbow. At ang sabi ko, purihin ng Panginoon, talagang itong pastor na ito ay dinirinig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, pag nakaranas ka ng himala, hindi ka na maaawat. At magiging ka ng mabilis pumunta sa gawain. Amen? Yung mga walang karanasan sa himala ay mapag-alinlangan. Totoo kaya yung sinasabi ni Bishop, laging tandaan mo, you cannot learn swimming by correspondence. Yung, hindi ko makalimutan yun nung ako'y third year college. You cannot learn swimming through correspondence. You have to dive into the pool. At pag lulubog ka na, pag sumipa ka, matututo kang lumangoy. Sabihin mo, you cannot learn prayer by the prayer books. Pray. Specifically kung ano ang sitwasyon mo. Sabi ng Biblia, hindi kayo napagpapala dahil hindi kayo humihingi. Humihingi ka nga kayo, mali naman. Humihingi ka para ipahiya yung ka-eskwela mo nung kayo'y high school. Huwag, humihingi ka para sa kalwalatian ng Diyos, hindi para magyabang. Amen? Humihingi ka para ang Diyos ay maparangalan at makita ang Diyos na kasama mo 24 oras. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay mahilig sa Diyos, mga anak mo, pagpapalain ng Diyos hanggang sa kaapu-apuhan.
Dadamitan ng Diyos ang iyong mga apo. Amen. Dahil ikaw, remember this, father and mother, remember this, your trust in God will be a refuge for your grandchildren. Yung tiwala mo sa Panginoon ay nagiging taguan ng iyong mga apo. Hallelujah. At laging tandaan mo, tayo po ay hindi pangkaraniwang tao, kaya tayo pinagkakaabalahan ng impyerno. Ulitin ko pong muli, ang mga makasalan na hindi na pinakikialaman ng dyablo. Laging tandaan mo po, ang mga makasalanan ay kampo ng dyablo. Ulitin kong muli, hindi ka na makasalanan, ikay anak na ng Diyos mula nung ikay maborn again. At ang dyablo ay nagpipilit na si Jesus ay magkasala. Dahil ang isang magkakasala ay magiging sakop ng dyablo. Pero laging tandaan mo po, ang kapangyarihan ng krus. Na sa tuwing tayo magkakasala, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kasama natin siya doon sa panahon ng ating pagkakasala. At hihingi agad tayo ng tawad at hihiling tayo ng pagkatuto. Kaya naman tayo nagkakasala, may tatlong bagay. Secret error, hidden fault, and presumptuous sin. Ano po yun? Meron tayong mga kahinaan sa ating pagkatao, bagamat tayo anak ng Diyos. Yun po yung hidden fault. Because of that hidden fault na hindi natin pa alam, kaya nagkakamali tayo. At kaya tayo nagkakamali sa halip na lumuhod at isuko ang buhay sa Panginoon, gumagawa tayo ng ating paraan. At ang tawag po do'y presumptuous sin. Siguro ito sang-ayon sa nakikita. Hindi po, kailangan makinig ka sa boses ng banal na Espiritu at sasabihin niya, pumunta ka ng Canada at pumunta ka ng Toronto. Amen? At ang sagot ko, opo Panginoon. Hindi ko tinanong, may pamasahe po ba? Sumunod ako at nagkaroon ng ticket. Sundin mo ang ipinagagawa sa iyo ng banal na Espiritu at laging ang tiyak na ipinagagawa yun, hindi mo yan magagawa kung hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu. The proof that it is the revelation of the Holy Spirit. Dahil ang Diyos ay naluluwalhati lamang sa mga imposible. Sabihin mo, ang Diyos ay naluluwalhati lamang sa mga imposible. At bakit siya maluluwalhati sa imposible? Dahil hindi ako ang gagawa, siya ang gagawa ng imposible. Amen? At ang aking gagawin lang, pumalakpak at magpuri, hallelujah, at humakbang. Dahil ang Diyos ay lumilikha mula sa wala. Kaya kapag ikay nanalig, mula sa wala magkakaroon ka. At si Abraham, matandang-matanda na, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Pinaniwalaan niya na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. At ang Diyos ay tapat sa iyong salita. Kaya ikay nasa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Dahil tayo nabubuhay ay sa biyaya, hindi sa ating talino. I am what I am by the grace of God. And the grace that is bestowed upon me is not in vain. Kaya hindi mo ako makikita na mukhang may problema. Hinahayaan kong ang dyablo ang mamroblema sa akin sapagkat biyaya ng Diyos ang nangangasiwa ng aking buhay. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, noon pa nga 2001, sabi ko, Diyos ko, bakit po kaya kami sa 2003 nasa Medicor tayo sa Green Hills? Dahil sabi ng banal na Espiritu, gagamitin ko ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship at ang inyong magiging main address ay sa heart of Metro Manila. At yun po, San Juan. At 1990, linakad ko po, nag-Jericho March ako sa buong San Juan, lakad. At may mga lugar na ako ay titigil at aangkinin ko ang San Juan. At makikita po natin, nagsara ang maraming simbahan. Pero tuloy-tuloy ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Hindi binawasan ng Meralco kahit hindi ginagamit dahil industrial area yun. Kaya ang bawat bay, ayun ay 7 po, 3,500, gamitin mo o hindi. So, ikaw po ba'y marunong mag-multiply? 3, 5 times 7, ilan po?
3, 5 times 7. 21. 4. Hindi bali, basta yun na yun. So yun po, dun sa 2 taong lockdown, tuloy-tuloy po dahil wala naman akong narinig, isa ka mo. Hindi po eh. Yun pong presumptive sin ay inuunahan mo ang Diyos, samantalang may gagawing malaki ang Diyos doon sa bayaran mong hindi mo namang ginagamit. Nakukuha niyo po. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, makakaranas ka ng kakaibang pagkilos at paggawa ng Diyos. Kaya nga po, laging tandaan mo, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay laging matibay at matatag. Again, yung tanong ko kanina, let us qualify this question. Talaga bang sumasampalataya ka at naniniwala kay Jesus? Ang pananalig po ay 3 elemento, believe, trust, and hope. Sumampalataya at magtiwala. Kailan ka magtitiwala pag hawak mo na? Hindi po habang wala. Kailan ka aasa? Habang walang kapag-pag-asa, ikay aasa. Amen po ba? So if you truly believe in Jesus, sabi ko kanina sa inyo, nothing shall be impossible for you. Another truth, if you truly believe in Jesus, signs and wonders and miracles shall follow them that believe. So kabuntot natin ay mga himala. Ang himala po wala sa unahan, nasa likod. Ulitin kong muli, huwag kang maghahanap ng himala. Ang himala po ay nasa likuran sapagkat pag nagagawa mo yung pinagagawa ng Diyos, hahabulin ka ng mga himala. Amen? Hallelujah! Nung si Pastor Kenneth ay bumili ng Fortuner at denied siya sa lahat ng bangko, 4 yata yun, at sa mga kakilala namin na may pera, denied din siya. At sabi ko, Lord, sana yung mga kakilala namin alam ko namang may pera, ay nagsabing walang pera, wag na wang mawala yung pera nila. Dahil what you confess, it shall happen. Amen? Kaya sinansala ko na agad yun. Kaya ngayon may pera pa rin sila pero tikom pa rin ang palad. So, ngayon dahil puspusang nanalangin si Pastor Kenneth at I love my son, our son. Bagamat lahat sila ay mahal namin. Pero siya ay may angking katapangan at nakahanda na at yung kanyang agent na kaibigan na namin mula pa noon dahil lahat ng sasakyan siya ang aming agent. Inihanda na yung Fortuner, nakalahat na at ang sabi, Pastor Kenneth, ilalabas na lang po ang Fortuner. Ay walang pera. Ganon. Pag ang tao ay nagtiwala sa iyo, mananalig siya na walang imposible sa iyo. At ang sabi niya, Daddy, puntahan natin sige, puntahan natin kako. At pagdating namin doon, Pastor Kenneth, dahil siya ay best friend. Mukhang may problema ka. Meron nga po. Anong problema mo? Hindi ko po mailabas yung Fortuner. Ganun ba? Pwede po bang tulungan mo ako doon sa isang bangko na kaibigan mo yung may-ari? Hindi na kailangan. Magkano ba ang kailangan mo? Dahil meron ng hawak kami na yung pinagbentahan ng Innova. Ang sabi niya, 1,100,000. Ayun lang ba? Tawag yung kanyang sekretary, akin na ang checkbook, papermahan ko. Bakit? Because Pastor Kenneth believed. Amen po ba? So, ang iyo lamang kailangan ay sumampalataya at magtiwala sa Diyos, hindi ka po mapapahiya. At hindi ka ipahihiya ng Diyos. Amen? Wala pong broadcast station na ako ay napahiya kahit sa telebisyon. Lahat po yun ay bayad. At bakit bayad? Dahil ang may gawain ay ang Diyos, hindi ako. Kaya pag ako'y may bayaran, Panginoon, ito na po yung bayaran mo. Hello? Amen? Dahil ikaw ang aming Ama, ito na po ang kailangan naming pang-grocery.
Dahil siya ang aming Ama. Sabihin mo, ikaw ang aming Ama, pahingi po ng pang-grocery. At makikita mo, nabibigyan ka ng pang-grocery at mamangha nung mga nasa grocery store, sasabihin niya, wow, ano kaya ang trabaho nito? Ang mga kanilang grocery ay worth. At yung iba ay halos hawak lang sa kamay yung grocery. Dahil ikay sumasampalataya sa Diyos, higit ang pagpapala mo kaysa hindi sumasampalataya sa Diyos. So ang gagawin mo lang ay mag-umpisa kang maniwala. Amen? At huwag hatulan ang salitang iyong naririnig sapagkat ulitin kong muli, hindi ka matututong manalangin kung hindi ka luluhod at mananalangin at hihingi sa Diyos. At pag ikaw ay humingi, laging tandaan mo, hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan niya ng Diyos, bayad ka na. Amen po ma. Kaya nais kong makita mong mabuti na ikaw, pag nagpatong ng kamay sa may sakit, gagaling ito. Isang bulag ang lumapit sa akin at ang sabi, naniniwala po ako sa iyong ipinangangaral. Patungan mo nga po ako ng kamay at ako'y makakakita. 2 years siyang bulag. At dahil siya naniniwala, pinatungan ko ng kamay. Nakakita. Amen? At may isa naman, ang sabi ng doktor, pag hindi siya na-operahan sa mata, siya ay mabubulag permanently. Pumunta sa bahay, sa opisina ang mag-asawa, at sabi, Bishop, kinausap kami ng banal na espiritu at itong pampa-opera sa mata ay aming ibibigay sa ministeryo at ako naman nanginig. Ay kung hindi gumaling. Ako naman ang medyo na pinasukan ng pag-aalinlangan pero kita ko sa mata ng mag-asawa na siya'y naniniwala na ang gawain ay gawain ng Diyos. Kaya tinanggap ko yung buong malaking halaga ng pampa-opera niya at hanggang ngayon hindi na operahan, malinaw ang mata. Tingnan mo ang iyong katabi. One miracle! Pag nakaranas ka ng isang himala, wala nang magiging imposible sa iyo at ikay susundan pa ng maraming himala. At saan naroon ang himala, nasa problema. Saan naroon ang himala, nasa krisis. Kaya pag nagsanay kang laging nagagalak sa Diyos at laging nananalangin walang tigil at nagpapasalamat anuman ang iyong kinaroroonan, nakahanda na ang hilera ng pagpapalat biyaya na nakatakda sa mga naniniwala sa Kanya. At ang lahat ng naniniwala sa Kanya hindi mapapahiya. Hallelujah. Ulitin ko. Ikay nasa biyaya ng Diyos para ayudahan ng Diyos. Yung iba, pag nagpapatotoo, ang dami raw nilang ayuda ng city government. At ako, wala. Dahil ang ayuda ko ay sa langit. Amen? Sabi nung isa at itinuwid ko, kailangan ko po ang pera, pero sa aming lungsod, hindi ko nababanggitin ang lungsod. Basta po sa anumang barangay doon, hawakan mo lang ang walis. Papipicture kang nagwawalis. May allowance ka na ng kung ilang araw. Sabi ko, yan ang huwag mong gagawin. Hihirap ang buhay mo dahil panloloko yan. Kayo ba naniniwala na mahirap ang buhay ng manloloko? Tingnan mo ang iyong katabi, mahirap ang buhay ng nanloloko. Amen? Dahil ang nanloloko, marami din loloko sa kanya. Amen? Kaya nga po, mabuhay tayo ng tiwala lamang natin pag-asa ay Diyos dahil siya lamang ang panggagalingan ng lahat ng tulong. The source of all blessing is God and He uses resources. Your job is one of the resource of God para padaanin niya yung kanyang kayamanan. Yung iyong hanap buhay at negosyo ay isa sa mga paraan ng Diyos para ikaw ay pagpalain. At yung problema ang kinaroroonan mo ay paraan ng Diyos para ikay iangat kay sa iba. Ang maraming problema ay nagiging angat ang buhay. Tingnan mo ang iyong nasa harapan. Kung hindi sa problema, ako po ay hindi aangat. Amen? Kung hindi sa krisis, hindi po mananatiling bata ang aking asawa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang iyong kayamanan ay ang iyong asawang babae, mga tatay, ang iyong kayamanan ay asawa mong babae dahil sila'y katulad ng isang sariwang baging sa tabi ng iyong bahay. At ang mga babaeng asawa ng sino mang lalaking naririto, ang mga babae ang may alam kung sino ang hindi totoo na mga kaibigan mo. Sila'y malakas ang discerning of spirit. Salamat sa malakas na boses ng isang nanay.
Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! So if you truly believe, all of your household will be saved. 8 lamang ang naligtas sa unang dilubyo at ito'y pamilya ni Noah. Kaya mga tatay at nanay, asikasuhin mo ang iyong anak. Tahimik. Sapagkat ang maliligtas lamang ay isang pamilya. Pamilya ko lamang. At pamilya ng bawat isang naririto ngayon. At ang tawag sa pamilyang iyon ay simbahan. Ang simbahan lamang ang maliligtas, ang simbahan lamang ang dadagitin at dadalhin sa ulap para parusahan ang mga makasalanan. Pero habang tayo buhay, magligtas tayo ng kaluluwa. Worship God in spirit and in truths. So, faith is believing God, meaning you fully depend on God. Trust is that you believe that He will keep us in perfect peace. Naniniwala kang ikaw at ako ay pananatilihin niya sa ganap na kapayapaan. Hope, you believe that God will fulfill what He promised. Because all the promises of God in Jesus are all yes and amen. Laging tandaan mo po, hindi po ito pagalingan. Ito po ay pababaan. Kaya dito ay makikita po natin, una, we are new creation. Ulitin ko po in Christ. We are greater, we are more than conquerors through the one who loves us. Our body is the temple of the Holy Spirit. And we are in the hand of God, the Father and the Son. Hawak tayo ng Diyos araw-araw. Kaya hindi tayo malalayo sa Panginoon dahil tayo nasa kamay ng Diyos. At nasa isipan tayo ng Diyos 24 oras, iniukit niya ang bawat pangalan natin sa kanyang palad. Kaya pag lumapit ka sa Diyos, huwag ganito, Diyos ko, ba't ako'y pinabayaan mo? Tigil! Kailan may hindi kita pinabayaan? Ikaw ang nagpabaya sa akin. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya pag ako'y nagkakasakit, simple lang naman ang pinagdaanan ko, bukol sa buong katawan. Pero linusaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya may karanasan kami sa Himala, kaya siya ay nabuhay. Hindi ninyo alam, hindi ko rin alam. Since 2014, meron na pala siyang dalahin. Pero hindi iyon nakapigil sa kanya at matapang pa rin niyang ipinangaral na si Jesus ang dakilang manggagamot. Amen. Hallelujah. Kaya ang kanyang misyon natapos niya at tayo ay tuloy-tuloy. Saan ka nakakitang simbahang namatay ang pastor na sama-sama pa rin hanggang ngayon? Ang dahilan, Diyos ang pastor. Si Jesus ang pastor ng biyaya ng Diyos. Christian Fellowship. Kaya asikasuhin niya ang kanyang balo, asikasuhin niya ang kanyang mga ulila at hindi niya pababayaan. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, oh, ang Diyos ay napakabuti. Amen. Huwag mong pagpapansinin si Satanas. Bayaan mong mainis siya sa iyo. Kaya siya maiinis sa iyo dahil ikaw ay sayaw ng sayaw pag ikay nawala ng trabaho. Hallelujah! Praise the Lord! Ay pag ikaw ay magmamaktol, sasabihin ni Satanas, talagang hindi ka na mahal ng Diyos. Huwag po. Ayan si Brother Aris, kung ilang ulit siyang dumaan ng mga krisis at nung minsan pa nga siya nahimatay sa pagbabike. At ito't buhay pa siya. Amen. Bakit? May nag-aasikaso sa kanya. May nag-aasikaso rin sa iyo. Ngayon, napakasimple po nung pinagdaanan ko. At minsan naman, nagkagalis-aso ako mula bewang hanggang singit. 4 years. Kahit anong ipahid kong gamot, hindi nababahaw. Kung wala akong karanasan, at nung makita ko na itong mga lalaki ng Diyos ay dumaan, mas maiksi nga yung pinagdaanan ko. Sila pala napakatitindi. Pero sila ginamit ng Diyos sa isang At ako'y nagtataka, bakit naging akong kaibigan nila? At bakit ko sila naging kaibigan, yung matitipon ng lalaki ng Diyos?
Katulad ni Miles Monroe, katulad ni Morris Cerullo, bakit ako ay kasama nila sa kanilang gawain nung sila'y narito sa Maynila? Si Paul Yonggitsu na napakalaki ng simbahan sa UIDO, Assemblies of God. Bakit kaya ako'y dahil ako ay naglingkod sa kanila, tagadala ako ng bag nila. Ang pagkakatiwalaan ng Diyos ay mga lingkod, hindi pinaglilingkuran. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y dumating hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. If you desire to be great, agahan mo ang pagpunta rito at kung kailangan magwalis ka, magwalis ka. Kaya pagkakatapos ng gawain sa Green Hills, meron ang nagwawalis agad na hindi ko inutusan. Hello? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo, hindi ka senyorita, hindi ka senyorito. Ika'y lingkod ng Diyos at ang mga lingkod ng Diyos sa taggutom, hindi magugutom. Amen? Ang mga naglilingkod sa Diyos sa tagtuyo, hindi mauuhaw. Ang naglilingkod sa Diyos, magkakaroon ng kasipayuan at kalungkutan ang buong daigdig, pero ang naglilingkod sa Diyos, aawit ng papuri sa Diyos. Isaiah 65. At darating ang panahon na ang 100 taong gulang ng isang tao ay parang sanggol lamang siya. At mawawala na ang mga mag-iingay sa mga lansangan sapagkat lahat kayo ipagpapalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. At hindi ka naaasa sa sweldo ng gobyerno. Kaya pag ikaw ay natutong magpuri at magpasalamat sa Diyos, paano po yun? Sino rito ang nakakita na ng bukal ng tubig? Ayan, may 3 nakakita ng bukal. Ang tawag po doon spring. Amen? At yun pong ating prayer mountain ay bukal po ng tubig ang naruroon. At sino naman dito ang nakakita ng ilog? Ayan. Participate. Pag nagtatanong ako ay parang nariyan ka. Amen? Yun po ang ganda ng simbahan. Ika'y kasali doon sa tanungan. Amen? At sasagutan. So ngayon, dahil nakakita na kayo ng bukal at ng ilog, abay, napakatindi po nito. Sino rito nakakita na ng dagat? Makinig kang mabuti. Ang Diyos po ay napakadunong, ang Diyos ay napakatalino, kahit sa ibabaw ng bundok may bukal. At yung lahat ng mga tubig ay pupunta sa ilog at ang pinakamalaking ilog ay ang Amazon River sa South America. At makikita po lahat ng tubig, ng lahat ng bukal at ng lahat ng ilog ay pupunta sa dagat. At muli sa pagbabago ng panahon, babalik uli yun sa tuktok ng bundok. At muli, so, ang Diyos po'y napakatalino. Cycle lang po ang mga nangyayari sa paligid. Amen? Kaya nais kong makitang mabuti sa ipinakita sa aking katotohanan, unless you are filled with the Holy Spirit, you cannot worship God in spirit and truth. Ilang katotohanan ang dapat nasa iyo. Sabihin mo, kailan nasa iyo ito. Makinig ka, sabihin mo, makinig ka. Be full of the Holy Spirit daily. Be full of the Word daily. Magbasa ka lagi ng Biblia. Wala ka bang Biblia? Magpalista ka lang doon at ibibigyan ka namin ng Biblia. Be strong in faith and prayer. Then, fourthly, know who you are in Christ. You are a new creation. Wala na ang dating pagkatao mo. Ikaw ay bago ng nilikha. And then, ang pang-5, be led by the Spirit daily. May 3 napakagandang katotohanan. You are a new creation. You are sealed with the Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. Walang pwedeng makialam sa iyo dahil selyado ka ng banal na Espiritu. Hindi ka matatataka ng Antikristo dahil sa tataka, nasa ulap na tayo. Amen. Aalisin ang simbahan sa panahon ng Antikristo. Kaya hindi yun ating panahon. Ang panahon natin, tayo ay na kay Kristo. At ang isa pa, pang-ilan na. Kailangang araw-araw ikay puspos ng galak. 3 kombinasyon, live daily full of joy,
Pray without ceasing, in everything give thanks. So, to be joyful, you must discover what are you to be joyful of. Kailangang matuklasan mo, kailangang madiscover mo kung ano ang dapat mong ikagalak. At pag natuklasan mo kung ano ang dapat na magiging kagalakan mo, yun ay paunlarin mo. So because joy is a discovery. Amen? I am joyful with my wife. At ang asawa ko rin, hindi biro, dumaan siya ng twice na siya dinugo, yung unang taon, 30 days. Nagpatong ako ng kamay at hindi tumitigil yung pagdurugo. Hindi po basta dugo, talagang walang tigil na dugo. Kaya pag wala kang karanasan sa crisis, sa linggo baka hindi ka na dumalo. Yun lamang mga may karanasan sa crisis dahil yung dumaraan sa crisis, nakikilala niya kailanman hindi siya iiwan ng Diyos. At sabi ko, Panginoon, ano po ang gagawin ko? Sabi ron, patungan ng kamay ang may sakit at ito'y gagaling. Kung ilang patong na, tuloy-tuloy pa rin ang dugo. Sabi ko, Panginoon, ba't po walang epekto yata itong salita ng Diyos? At ang sabi niya, humingi ka ng panalangin sa mga kaibigan mo. So humingi ako ng mga panalangin at sila'y nanalangin at after 30 days, huminto ang pagdurugo. Kami po ba'y narinli? Hindi po. Kami nagagalak sa Panginoon dahil kami ay gumagawa ang Diyos ng isang pambihirang karanasan sa aming buhay. After 1 year, dinugo uli siya. At sabi ko, dahil tayo kasi sanay ay kung anong naranasan natin, ginagawa natin yun na uli. Hindi na tayo nag-iisip, hindi na tayo nananahimik, hindi na tayo nakikinig. Remember this. Ang Diyos ay hindi nag-uulit ng paraan. Laging bago ang pamamaraan ng Diyos. Amen? Kaya maraming malungkuting Kristiyano dahil ginagamit niya yung nakaraan na yung karanasan, tapos na po yun, bagong karanasan na ang dapat mong marinig sa Diyos. At ang sabi ko, Panginoon, noon pong nakaraang taon, sabi mo, humingi ako ng panalangin. Hihingi pa po uli ako ng panalangin. Sabi niya, ilihim mo. Sarilinin ninyo. Sabi ko, ayos ito. So walang nakalam na siya dinudugo. At nung nasa prayer mountain ako, dahil sabi ng Diyos, huwag mong ipakaalam kanino man. At ang sabi ng isa nating manggagawa sa prayer mountain, pag suntok niya sa tabla, ang kapal ng tabla, lumundag yung, sa lakas, lumundag yung Bible. At ang sabi niya, pambihira ka, pastor, hindi mo kami inuunawa. Kesyo ikaw ay laging masaya at laging pinagpala. Umiyak ako. Sabi ko, Diyos ko, patawad po. Dahil isisiwalat ko ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng aking asawa. At ako'y umiiyak at ang sabi ko, hindi nyo lang kita na may pinagdaraanan kami dahil hindi ko ipinakikita dahil ang pinagdaraanan na ipinakikita ko lang ay sa Diyos. At nung sandaling yon, exactly 35 days, 9 a.m. sa Prayer Mountain, huminto ang kanyang pagdurugo. Since then, wala nang pagdurugo. Hallelujah! Kaya pag naging masunurin ka sa Diyos, pag humingi ka ng 1,000,000, matatanggap mo yon. Pag masunurin ka sa Diyos, pag humingi ka ng mga bahay ng iyong anak, matatanggap nila yon. Amen. Because you have the power, you have an experience of the goodness and faithfulness of God. Kaya pag inihingi ko kayo ng mga pagpapala, matatanggap ninyo. Bakit? Because I am your spiritual father in the name of Jesus. At laging hinihiling ko, lahat kayo maging maunlad, lahat kayo maging masagana, lahat kayo ay maging mayaman at hindi magkulang at hindi kapusin. At ang hindi kinakapos habang wala ay nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, ang napakahalagang katotohanan po, ang sabi ng Panginoon sa John 17, meron siyang 3 prayer request doon. Ang unang prayer request niya,
Huwag mo po silang alisin sa sanlibutan. Tingnan po natin sa John 17 at ating tignan sa verse 15. Ito ang panalangin ng Panginoon. Ano ang panalangin ng Panginoon? John 17:15. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Habang nasa sanlibutan tayo, guguluhin tayo ni Satanas. Pero naidalangin na tayo. Hindi tayo matatalo. Verse 17. Sanctify them through thy truths, thy word is truths. Pabanalin mo sila. Gawin mong iba ang kanilang buhay kaysa mga nasa sanlibutan. Ano ang kaibahan ng ating buhay? Salita ng Diyos. Pinagtitiwalaan natin ang salita ng Diyos, hindi ang kaganapan sa ating paligid. Amen? Sanctify them through thy truths, thy word is truths. And then sa verse 20, ano ang kanyang panalangin? Neither I pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So idinadalangin ko rin, hindi lang itong mga alagad na kaharap niya, kundi yung maniniwala sa aral at sulat ng mga alagad. Kayo ba'y naniniwala sa sulat ni Pedro? Kayo ba'y naniniwala sa sulat ni Santiago? Sa sulat ni Pablo, at dahil tayo naniniwala sa kanilang mga isinulat, tayo ay sakop din ng panalangin. Kaya hindi ka madadaig, hindi ka matatalo, at hindi ka mailalagay sa kahihiyan. Isang layunin, gawin mo silang isa sa atin. Make them one with us. Kaya tayo ay isa sa Diyos. Sabihin mo, tayo isa sa Diyos. Kung paano si Jesucristo, gayon din tayo. Kung siya ay inusig, uusigin din tayo. Pero laging tandaan mo, sabi niya, magalak kayo, na pagtagumpayan ko ang mang-uusig, kayo rin ay magtatagumpay sa nang-uusig. Kaya kailangan po sumamba tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tingnan natin ang spring. Sa John 4 verse 14. Tuklasin natin ang bukal. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So what is that water? The Holy Spirit. Kaya dito, kapag nasa inyo ang banal na Espiritu ay katulad ng isang bukal na hindi mawawalay sa inyo. Kaya pag dun sa bukal pa lamang, ikay nawili na sa banal na Espiritu, at ikaw ay nagpasakop sa pamumuno ng banal na Espiritu, at ikaw ay nabibigyan ng inspirasyon ng banal na Espiritu, kahit ano ang iyong pagdaanan, yung bukal ay magiging tubig na katulad ng ilog. Sa John 7, verse 37, dahil ikaw ay magpatuloy na umaasa sa banal na Espiritu, at ang sabi ng verse 37, ano po ang sabi? In the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Verse 38, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Spring and then rivers of living water. Saan daw nandun? Nasaan ba ang iyong belly? Naririto. Ang belly po'y nasa pagitan ng tiyan at ng sikmura. At yun po ang ating espiritu. Kaya makikita mo na dito pa lang ay nararamdaman mo na may parating ng pagpapala sa iyo. Amen? At dito pa lang nalalaman mo yung mga hadlang doon sa iyong pagpapala. Amen? Bakit? Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng kapahayagan. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng aking ginagawa ay sang-ayon sa kapahayagan ng Diyos. Ako'y naging apostol hindi dahil sa tao, ako'y naging apostol dahil hinirang ako ng Diyos na maging apostol. Amen po ba? Kaya dito makikita po natin, nasa iyo po ang banal na Espiritu. At makikita po natin ang gawain ng banal na Espiritu, patibayin tayo at patatagin. Kaya kailangan buong pamilya natin naglilingkod sa Diyos. At sama-sama tayo. Huwag kang malulungkot kung hindi mo pa kasama, simulan mong paniwalaan na kasama mo. At isang araw, pag ikaw ay dumadalo sa gawain, sabihin mo, katabi ko na ang buo kong pamilya. Nakukuha niyo po. Dahil
Kung hindi po buhay namin ito, wala po akong may bibigay sa inyo na wala sa akin. Makapagbibigay ka ba ng taho kung wala kang hawak na taho? Hindi ka makapagbibigay ng isang bagay na wala sa iyo. Kaya nga po ako naniniwala na ang Diyos kailanman kami hindi pinabayaan. Kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Kaya pag ako'y nagkukulang, ako ang may kulang sa Diyos. Kaya ako'y lalapit para ako'y puspusin ng kapunuan sa aking kakulangan. Ngayon, atin pong kilanlin ang katotohanan. Lahat ng tubig, katulad ng sinabi ko sa inyo, mula sa bukal sa ilog papunta ng dagat. At ang Biblia, tinukoy ang dagat na mga tao. Kaya pagpuspos ka ng Espiritu sa umpisa, ikaw ay maglalakas spiritually at sa susunod, ikaw ay puspos na ng Espiritu. Kaya sumasamba ka na sa Espiritu at katotohanan. At ikaw ay gagamitin ng Diyos para maraming tao ang makakilala sa Diyos, sa Panginoong Jesus, dahil ang sabi roon, banal na Espiritu nasa iyo for you to witness. Because the Holy Spirit will witness about me at ituturo sa inyo, kaya ikay magiging buhay na patotoo. At ang pagliligtas ng kaluluwa, ang sabi ni Edsel Boso sa Prayer Evangelism book niya, nabuksan ko uli yun, at yun ay nung 2007 pa. At ang sabi roon, para magligtas ng kaluluwa, bago mo kausapin yung ililigtas mo, idalangin mo muna. Tingnan mo ang iyong katabi, yung iyong pagkukwentuhan tungkol sa Diyos, idalangin mo muna. At pag linapitan mo, huwag mong sasabihin pa-impyerno ka. Huwag. That is wrong approach. Nasa impyerno na nga sila, hindi yun magugulat. Nasa impyerno na hahanguin mo siya. Amen? Dalawang bagay, may mga Kristiyanong nasa langit na pero nabubuhay na parang nasa impyerno. At mayroon namang nasa impyerno na nabubuhay na parang nasa langit dahil natutong isuko ang kanyang buhay at umasa sa Diyos. Saan ang gusto mo? Sa langit o sa impyerno? Langit. So mabuhay kang laging umaasa sa Diyos and then you will maintain your life in heaven. Amen? At makikita mo, ang laging iyong pangangarapin, ang bahay ay iiwan mo. Sino rito pag namatay dala ang bahay? Ang laging hahangarin mo ay yung lahat ng bagay na hindi nasisira. Always aspire for things that will never be dissolved. And mercy will continue on forever. Love will continue on forever. Ngayon, ang kaaway ay huwag mong bibigyan ng bukas na pintuan sa iyong buhay. Do not give any open door to Satan in your life. Silipin natin. Alam niyo ba saulado niyo ba yung model prayer na Our Father who art in heaven? Sino rito ang saulado yon? At doon sa ikalawang bahagi, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Sa makatwid, pag ikaw ay may katampo at hindi mo pinatawad, hindi ka rin patatawarin dahil ang pagpapatawad, pag ikay nagpatawad. Amen. So meron bang hindi nagbayad ng utang sa iyo, patawarin mo na para ang Diyos ay makagawa ng paraan para ikaw ay mabueltahan ng pagpapala. Nakukuha niyo po. So pag ikay may sama ng loob, hindi ka diringgin ng Diyos. Pag ikay may hinanakit at ikaw ay naiinggit, hindi ka diringgin ng Diyos. So magpatawad ka ngayon, please. At pag nagpatawad ka, diringgin ka ng Diyos. Ang bihira itong si Bishop, pangaral lang ng pangaral, hindi naman ako dinadalaw sa bahay. Ay kung dadalawin ko kayo, halimbawa kayo ay 1,000, baka sa ika-1,000 dadalawin ko, ay ako ay plastado na. Sapat po ang banal na Espiritu sa gawain ng pagbibigay ng kalakasan at kasiglahan. It is the work of the Holy Spirit to edify you, to exhort you, to enlarge you, and to bless you day after day after day. It's the work of the Holy Spirit. Kaya nga po ating kilanlin, patayin mo ang sama ng loob, alisin mo sa iyong buhay. Patayin mo ang pag-aalala. Patayin mo ang takot sa kamatayan. Alisin mo yan.
at magpuri ka sa Diyos. Sa Psalms chapter 6 verse 4. Ano po ang sabi doon? Psalms chapter 6. Return, O Lord, deliver my soul. O save me for thy mercy's sake. Verse 5. Return, for in death there is no remembrance. So pansinin po natin, paano ang pagpapatuloy ng buhay? In death there is no remembrance of thee. In the grave, who shall give thee thanks? Sa kamatayan, hindi na ka na namin maaalaala. Sa libingan, hindi na kami makapagpapasalamat sa iyo. So antalahin mo ang iyong kamatayan, antalahin mo ang iyong libingan. Isipin mong lagi ang Diyos, magpasalamat ka lagi sa Diyos, at makikita mo pag umalis ka, marami kang iiwan sa kaapu-apuhan mo. Amen? Sapagkat ikaw ay laging ang isipan ay sa Diyos. Sa Isaiah 26 verse 3, iingatan ng hustuhan ng Diyos ang isip ay nakatuon lamang lagi sa Kanya. At sino ang mag-iisip ng lagi ay sa, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Sino raw ang iisip lagi sa Diyos 24 oras? Yung nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya kung nagtitiwala ka sa Kanya, sagot ng Diyos. Bumagsak si Sister Rolita nung isang araw. Sabi niya, walang sumakit sa kanyang balakang o kung saan man para daw may sumalo. Sapagkat sabi, pag laging iniisip mo ang Diyos, protektado ka ng Diyos. 24 oras. Kaya sa kabuuan, sabihin mo, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Pangalawa, the Father gave us His Son. He shall also give us freely all things. And lahat ng kailangan ng bawat isa sa atin, ibibigay sa atin ng buong kasaganaan. Ang aking tulong, tagalugin natin, ay manggagaling lamang sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak sa akin, kaya ibibigay din niya ang lahat ng aking kailangan at ang kanyang pagbibigay laging sobra para may magamit sa pagkakawang gawa. So sa kabuuan po, iyong kilanli ng katotohanan na ikaw ay labis na iniibig ng Diyos at ikaw ay sobra ang mithiin ng Diyos. Kaya desire to be great, serve. Desire to be great, serve. Desire to be great, trust God all the time. Ang Diyos po ay napakabuti. At lagi mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Do not speak in tongues if you cannot interpret it. Kailangan pong may interpretation. Sapagkat magiging hangin lamang tayo, kailangan may interpretation. Huralayedo kuda ba kayo ay pinagpala ng Diyos at pagpapalain pa. That is the interpretation is followed after speaking in tongues. If you cannot interpret, ay huwag ka nang magsalita sa ibang wika dahil pampaingay ka lang. Amen? So magsitayo po ang bawat isa at ating sambahin ng Diyos. Salamat aming Ama, salamat banal na Espiritu. Tunay na kami iyong mga anak at labis mo kaming iniibig. Igawan mo sa iyong mga anak ang lahat ng kapuspusan ng biyayang nakahilera na bago pa likhain ang lahat ay kami ay kasama na sa lahat ng iyong pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. So ipinakikilala ko ang ating evangelista. Anong pangalan mo? Si Evangelist Magda. Amen. Siya ang hahayo para sakupin natin ang buong Binyan, Laguna at Calabarzon. Amen? Hallelujah. Halika na at ikaw ang humamon sa offering. Hindi na siya pastora, siya na ay ebanghelisto. Laging listo sa paghahayag ng mabuting balita. Hallelujah, Lord God. Sige po, tumayo po kayo at tayo po ay magbibigay sa ating pong Panginoon.
At lagi po nating aalalahanin na habang tayo po ay nagbibigay, bumubukas ang kalangitan upang ibuhos ang masaganang pagpapala. The more you give, the more you receive. Amen. Sapagkat ang lagi nating aalalahanin, ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Kaya bawat sentimo na ating pong hawak-hawak, yan ay galing sa Diyos. Kaya kapag yan ay ating pong ibinigay sa gawain, ang Diyos ang magpaparami nito. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay tapat at mabuti. Lagi siyang nakatingin sa laman ng ating puso. Amen. Praise God po. Itaas niyo po ang niyo pong mga kaloob. Glory to God, atin po yung ipapanalangin upang yan ay mas madali ang pagbalik. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise God, hallelujah. Yes, oh Jesus, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Dakila ka po, Panginoon. Lord, sa pagkatotoo nga po, O Diyos, na sa bawat paghingi namin, Panginoon, lagi kang nagbibigay. Sapagkat bilang kami po yung mga anak mo, dakilang Diyos, alam mo ang laman ng aming pong puso. Kaya Panginoon, sa oras na ito, O God, nakikita niyo po, O Diyos, ang bawat sentimo na nakalagay sa kanila po mga sobre. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat sentimong ito, dakilang Ama, ito po, O God, ay gagawin mo, dakit dodoblihin mo hanggang sa ito po umabot ng 100 folds, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nagiging tapat sa iyo. Sapagkat ito po, O Diyos, ang iyong pangako sa aklat po ng Isaiah, if you are willing and obedient, you will partake the best of the land. Kaya Lord, dahil kami maligaya na nagbibigay sa iyo, aanihin namin, Panginoon, ang pinaka-the best na pagkapala na nakalaan para po sa iyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, sa iyo ko po ay tinitiwat, dalangin ko po, Panginoon, na ito po'y magamit sa ikaluluwalhati ng iyong pong pangalan, sapagkat ang iyong pong mga anak na tapat na kailang Ama, payayamanin mo, tulad, Panginoon, Lord God, nang ipinangako mo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, at dalangin ko po, Panginoon, na sila po'y maging maligaya at maranasan po nila ang tunay na pinagpala buhat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the blood. I will be still, know you are God. Manifest my soul in Christ alone.
So ang palatandaan po ng simbahang maunlad ay may mga kabataan. So, tinatawagan ko po si Pastor King, ang pastor ng kabataan. Mamaya ay dadalangin natin si evangelist. Dahil ang isa pong evangelista, ang gawain ay magpalayas ng mga demonyo. Nung ako po ay evangelista bago ako naging pastor, lahat po ng mayayamang bahay sa BF, Paranaque at Sukat, pinatatawag po ako roon para palayasin ang mga demonyo sa mga bahay. Kaya mamaya, ilelehan kita at kita ay pupuspusin ng langis ng banal na Espiritu. At lahat ng narito, idadalangin ko kayo because ito pong taong ito is the year of financial abundance para sa ating simbahan. Amen? At idadalangin ko ang bawat isa. Ano po na ang anointing for financial abundance ay sumabawat kapatiran sa biyaya ng Diyos. So magpatanggap ka, naidalangin na ito, ano? Naidalangin na, halika. Kaya sa susunod, naka-Amerikana ka lagi. Meron po ba tayong newcomers? Welcome po kay Brother Neil Adrian or Redina. Another Adrian. Sino po si Brother Neil Adrian? Taas po yung... Pwede punta dito sa ano. So, palakpakan natin ang Panginoon sa ating bagong kasama. Brother, bibigyan ka namin ng magandang regalong matatanggap mo sa buong buhay mo. Tatanggapin mo ang ating Panginoon. So, sige. Handa ka ba tanggapin ng ating Panginoong Jesus? Yan. So, pikit ka at tayo mananalangin. Sasabihin mo lang ang lahat ng sabihin mo. Siyempre, dapat galing sa puso mo at mananalig ka na ito'y pangangatawanan mo. Sige. O Diyos, aming Ama, sige, sabihin mo. Ako lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, at humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula ngayon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoong Jesus. At tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, ay ikaw ng aking Panginoon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kaya pagharian mo ko mula ngayon at sa mga susunod na araw. Kaya tinatanggap ko ang bagong buhay na kasama kayo. Maraming salamat sa inyong pagpapatawad at pagpapala na nagigit sa inaasahan. Tinataas ko to sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. 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 So, palakpakan po natin, Panginoon. Ipaki-welcome po si Brother Neil Adrian. Praise God. So, halika kayo, Sister Jenny, Pastor Adrian, Evangelist Magda Bartulaso. May sakit? Halika kayong dalawa. Sa pangalan ni Jesus. Nais kong inyong maunawaan na yung background lang bilang lingkod ng Diyos ako. Ako po ang naging chairman ng lahat ng bishop sa buong Pilipinas. And then ako ang naging executive director ng mga lahat ng bishop na mga evangelical. At ako rin po ang naging vice president ng Asian Mission Network, kaya ako ay nag-mission sa Thailand at sa Vietnam.
At ako rin po ay naging executive director ng Philippine League of Evangelists. At doon po lahat ng naging chairman ay lahat ay namatay. Hindi dahil labanan ito. Kaya hanggat maaari ayoko na ng chairman ng body ministry. Gusto ko ay assistant na lang. Kaya ating idadalangin ang dalawang lingkod na ito ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay laging sumama sa kanila. Dahil ang Biblia ay maliwanag po. He who keep His commandments shall fear no evil. Ecclesiastes 8:5. Ang may pagsunod sa mga utos ng Panginoon, walang katatakutang masama. And the wise person shall determine and discern time and season. Ang isang matalinong tao, matutuklasan niya ang oras at ang panahon. Kaya igagawad ko sa inyo ang anointing. At tinatawagan ko si Brother Harney to represent Sister Jenny dahil ang mag-asawa ay isang katawan. Halika, nandiyan ba si Brother Harney o umuwi na rin? Halika. So, i-represent mo si Sister Jenny. And I believe may malaking ginagawa ang Diyos sa kapanahonang ito. Laging tandaan po ninyo, kaya ang unang gamit sa akin ay sa lugar ng mayayaman. Kahit inalok ako na ipagtatayo ng bahay sa Lower Antipolo, ang sabi ko may bahay na po ako. Kahit inalok ako na susustentuhan ako ng bigas buwan-buwan, sabi ko marami po akong bigas. Huwag mong pagsasamantalahan ang iyong mga dinadala at hinahayo sa Panginoon. Amen? At makikita mo na ikaw ay gagamitin kayo. Kayo'y kasali dito at kayo gagamitin ng Diyos sa isang malakihang paggamit. Amen. Amen. Kaya narito po ang iyong tatlong lingkod. Yes. Hallelujah, Lord. Kaya gawad mo po sa kanila ang anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Powerful anointing to discern good and evil. And let them have a powerful mouth out of their powerful heart that is filled with the Word of God. Yes, oh Jesus. Bigyan mo sila ng mga bibig na matatapang na laging nagpapalayas ng dyablo. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aking itinatalaga na ang pagdipa nila ng kamay at bisig nila may himalang mangyayari. Mahawakan ng kanilang kamay ay may pag-unlad na magaganap. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ipinagkakatiwala ko po ang tatlong lingkod mong ito sa iyong makapangyarihang kamay. Gamitin mo sila ng todo at itulak mo sila ng todo at maraming kaluluwa ang maligtas at marami ang mapagadagdag sa iyong kaharian at sa iyong pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko lamang pong ipatutuo sa inyo sa isang gawain sa Rojas City sa Oriental Mindoro. Ang sabi nung nag-imbita sa amin ni Pastor Kenneth, ang sabi niya, Bishop, may nabili akong 40 ektaryang palayan. Malaki ang problema, maraming squatter. At nag-aakla sila at hindi raw sila aalis. Pwede bang idalangin mo yung 40 ektarya? At kami ni Pastor Kenneth ay sumama sa ibabaw ng gilid ng burol. Tandaan mo ito, dumipa ako at ang sabi ko, mawala ang mga squatter. At nawala lahat ng squatter na walang pakikipagtalo. Laging tandaan mo, lahat ng anak ng Diyos ay may kapangyarihan. Pag ikaw ay dumipa, may mangyayaring himala. Amen. Hallelujah. At pag ikaw ay ginamit mo ang kanang kamay mo, may mangyayaring himala. Kaya, laging tandaan mo, ang sabi ng Diyos, kayo'y matitigas ang ulo, sabi niya sa mga Hudyo. Hindi kayo nasa lupang pangako dahil kayo'y mga tapat.
Ang pinili ng Panginoon ay mga masasamaang ugali. Yung 12, masasamaang ugali noon. Bumuti ang ugali nung samahan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo nasa lupang pangako, hindi dahil sa kayo ay mabubuti, nasa lupang pangako kayo na aking ipinangako dahil sa aking kanang kamay at dahil sa maaliwalas kong mukha. It's because of my right hand, it is because of the light of my countenance. Kaya kayo nasa lupang pangako. Kaya tayo nasa biyaya ng Diyos because of the right hand of God and because of the light of His countenance. Laging tandaan mo, walang sino man dito sa biyaya ng Diyos ang maghihirap. Hindi ako papayag. Amen? Na lahat kayo ay laging maunlad, lahat kayo ay maging pinagpala, at kung magkasakit man ay magpagalingan tayo. In the name of Jesus, inaangkin namin ang kagalingan ni Sister Jenny at lubusang lakas ni Sister Diana at lahat ng sino pa ang kagalingan ay aming ipinapahayag sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen, amen. So ngayon, ang final benediction para magkaroon ng pagkasanay, tawagin natin si Pastor Adrian King Solon. Kaya sa susunod, nakabihis ka na lagi. Hindi ka, kailan ka matututo? Hindi ka pa marunong. Sige. So, pakilagay, number 6, 23, 24. Brother Jermaine, pa-open sa number 6, 23 and 24. Number 6. The Lord bless. Ayan, sige. Magsitayo po ang bawat isa at dito siya matututo. First time na mag-benediction. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. And I speak blessings into everyone na nakakarinig ng tinig na ito. I speak on the name of Jesus. I speak, bless the children of Israel, saying it to them, Numbers. Verse 24. The Lord bless thee and keep you. 25. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Amen. Itong dalawang talatang ito, the Lord bless and keep you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Yun po ang mangyayari. Pag nagsalita ka ng amen, nangyari na sa iyo. Amen. Hallelujah. So, yun po, at tayo tuloy-tuloy, laging tandaan mo, ang hindi lamang nagbabago ay ang pagbabago. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabago dahil kung walang pagbabago, tatanda ka. Sabihin mo, kung walang pagbabago, tatanda ka. So ngayon, idadalangin ko ang bawat isa at mabilis kayong papatungan ko kayo ng kamay for the financial abundance anointing. Sige po, lahat ay pinayatungan ko sa Green Hills. Ali kayo, papatungan ko lang kayo ng kamay. Pakihawak ang microphone, Aris. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. Let it be yours, the financial anointing of the Holy Spirit, 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 the financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours.
The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. Anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. The financial anointing of the Holy Spirit be yours. And the financial anointing of the Holy Spirit be yours. And the financial anointing of the Holy Spirit be yours. And the financial anointing of the Holy Spirit be yours. Ngayon magtataka po kayo, bakit pati bata ay aking inilay hand? Yung mga anak ninyo ay gagawing libre ang mga pag-aaral sa paglaki. Amen? So yan po, tayo po ay magsasara sa pamamagitan ng pag-aawitan.